Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Eto guys pag-usapan naman natin guys, sa Tuesday, parang ito na yung huling bahagi no ng Article 4, itong betrayal of public trust at huling testigo na nga rito ay si Director Matibay. Siyempre, marami tayong aabangan dahil mukhang may magandang pasabog na gagawin si Director Matibay. Pero siyempre, asahan din natin na itong si Auntie Petra tsaka ang kanyang kapatid na si Pia Madamdaming Iyakin, gagawa yan ng eksena. Isama mo pa si Kambing Nana, di ba ga? So gagawa ang mga yan ng eksena at ang eksena na gagawin yan ipapasok niyan pampadelay lang ba? Delaying tactics, ipapasok nila ang issue naman dito sa binubuksan ngayon na investigation dito sa Clark, no? Sa New Clark City, itong sa SEA Games. Ngayon, itong tatangatangang si Kawatano based sa tatangatangang si Auntie Petra, based sa interview ni Director Matibag, hindi naman pala siya kasama doon sa naunang listahan. Hindi talaga sa sinabit na listahan, hindi talaga siya kasama. Ang tanong bakit nagyayaw-yaw? Bakit biglang nagalit? Pero bagamat hindi siya kasama sa listahan meron talagang questionable. Kung bakit siya ay naging commissioner, no? Kung bakit siya ay naging commissioner tuloy. Kung bakit siya ay naging board member, no? At naging chairman ng isang non-government organizations na nagpatakbo about sa mga pagkain at kung ano-ano pa dito sa SEA Games na nangyari yon. 'Di ba? Bakit siya ay naging chairman at hindi man lang siya, 'di ba? At bakit siya naging board of directors? Hindi naman government 'yon. At the same time sa SEC, hindi naman siya nakalagay. What the heck? So maganda ito guys pero palagay ko dapat si Quick Melt maging matalino rito, sawayin niya. Kasi magiging out of topic yan. Diba? So focus lang dito sa mga gagawing pagtestigo nitong si Director Matibag patungkol dito sa pagbabanta ni Inday Sayad sa betrayal of public trust. So focus lang doon Pero syempre, tulad ng sinabi ko, as expected. Pero talaga nakakapagtaka si Auntie Petra na nag-alumpihit, nagyayaw-yaw, bigla naging defensive, hindi naman pala siya kasama. Ngayon, makakasama na talaga siya. No, di ba? Dahil obvious na meron itong mga kalokohang pinaggagawa. Merong kalokohang mga pinagtatatago. Isipin mo, nagyayaw-yaw ka ng gano'n nang wala ka naman pala sa kasama sa listahan na isinabit kay Director Matibag. So obvious, kapag defensive ang tao, hindi pa nakikita kung ano yung mga nakalatag, ibig sabihin may kasalanan. May kailangan pagtakpan, may kailangang itago. O, di ba ka? So, abangan natin. Pero wala naman doon ang usapan natin, guys Ang usapan natin, wala kay Auntie Petra. Ang usapan natin, pagkatapos ng Martes, di ba? Pagkatapos na makapag-testify na at ma-cross-examine na itong si Director Matibag, susunod na tayo sa kasunod na articles, no? Itong sa confidential funds. So, eto na ang pinakamaganda. O, di ba? Bakit? Katulad nito, paano ito ipaliliwanag ni Inday Sayad? Kaya nga si Inday Sayad, nambabato na naman ang laptop. Paano mo nga naman kasi papaliwanag? Itong pinapasoli ng COA na 448 million. May desisyon na ang COA dyan na pinapasauli talaga, lalo itong 73.28 million na mismong sa Office of the Vice President. Itong 448, lahok-lahok yan di ba? May kasama na dyan yung sa DepEd. Pero pinapasauli. So, paano ngayon isasauli ni Inday Sayad dyan? At higit sa lahat, paano niya yan ipapaliwanag? Mga peking didilis, mga fake news ninyo Yung sinasabi ninyo na meron ng, anong tawag rito? Ano tawag rito? Yung parang comment?
Itong COA. No, not comment. Parang, ano ba tawag nila ron? Nakalimutan ko. Basta yun. Yung pinagmamalaki ng mga didilis, no? Na ano daw, na clear na raw si Inday Sayad. Di ba ga? Clear na nga siya. Clear si Inday Sayad na hindi na siya nagkaroon ng confidential funds after ng 2024. Clear na wala siyang confidential funds. Ang hindi lang clear ay ang kanyang liquidation. At ito nga ay pinababalik ng COA itong 448 million. O ang tanong, paano niya ibabalik? Pangalawa, paano niyang ipapaliwanag? At higit sa lahat, ang exciting rito, kung mapapalabas ba niya itong sila Mary Grace Piatos. Tapos itong sila, si Peewee. Si Peewee McDonald ba yun? Anong pangalan nun? Tapos itong sila, ano ba mga pangalan pa? Si Chippy. Diba? Kung ano-ano mga pangalan, mapapalabas ba yan ito ni Inday Sayad? Ang tanong. Ngayon, itong 448 million, paano niya yan ipapaliwanag? So, eto, exciting na. Mga didilis, ha? Tandaan nyo ang score, ha? 5-0. Siyempre, wala pa tayong score sa yung debate doon sa BIR box kasi hindi pa naman tapos. Hindi pa nagdidesisyon ang Senate, di ba? So, tingnan natin sa Lunes. Parang yan yata ang pagdidesisyonan nila sa Lunes. O, mag-pray kayo, ha? Kapit kamay lang kayo, mga didilis. Baka ma-7-0 na kayo. Parang PBA na yan. Sa best of 7, laglag na kayo eh. Isipin nyo, 5-0. Baka not 7, 6-0 pala kung sakali sa Monday at makapag-desisyon ng Senado na pabor sa pagbubukas nitong box. Nitong BIR box, alam nyo mga didilis, ang taong bayan nakabantay. Kaya mukhang yung Senado natatakot. Mukhang sabi ng Senado, huwag tayong makinig sa mga didilis kayo, wala namang bilang yan. Sabi ng Senado, huwag natin pakinggan yung mga didilis, wala namang bilang yan. Dito tayo makinig sa mga gustong pabuksan yung kao kasi yun talaga marami. Yung didilis, ano lang yan, marami lang yan sa trolls. Tapos maraming mga fake accounts yan. Doon lang sila marami. Sasabihin ng isang senator, paano mo naman nasabing gano'n? Hindi mo ba nakita sa rally? Hindi nyo ba nakita sa rally, hindi dumadami? Nababawasan pa. Kaya mga didilis, tingin ko pagdating ng Lunes, 6-0. Pagdating mo ng Martes, 7-0 na. Diyos ko po, Rudy, ito, pag lumabas na ito, pag ito na ang pinag-usapan, confidential funds, iiyak na kayo rito. Kung paano na ang gagawin nyo rito. Paano nyo ilalabas yung La Mary Grace Piatos niyan? Paano nyo ilulutang? Tsaka itong bribery. Paano nyo ngayon sasalagin itong sila Mendo? Ano pala ito? Yung mga dating DepEd sa finance nila, no? Alimutan ko mga pangalan, Mendoza ba yun? Basta yung mga witness. So paano sasalagin ni Inday Sayad diyan? 'Di ba? Tsaka ng mga abogado ni Inday Sayad na puro OJT. Kaya abang-abang na lang tayo. So guys, expected natin Monday malamang 6-0. Pagdating ng Tuesday 7-0 na. Iyak na naman ang mga didilis nito. Babantaan na naman tayo ng didilis nito, Matek. Magbabantaan na naman yung mga yan. So ilan, sa mga bobong didilis dyan naman pagbantaan nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at may sayad sa mga may sayad ay laging high blood. Bye!